Nako, ito sa unang araw pa lang ho ng panunungkulan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ewan ko lang kung napansin ho ito ng iba, pero ako napansin ko ho ito nang pumunta ho siya sa kanyang opisina at mag-report sa kanyang unang araw na trabaho bilang ombudsman. Isa po sa aking napansin, baka yung iba hindi po napansin, yung paggamit ng blinker ng sasakyan ni Ombudsman Crispin Remulla. Jesus Crispin Remulla, mga kababayan. At, well, kasi, eto, tinignan ko mabuti, mga kababayan, at nag-research ako na mabuti, na kung saan ay yung mga authorized users, yung mga pwede lang hong gumamit. Ito lang ho, yung presidente, vice president, Senate President, Speaker of the House at ang Chief Justice ng Korte Suprema. So ito lang ho ang sinasabi na pwede na gumamit ng blinker o wangwang kung ano man, mga kababayan. Actually, nagpalabas din ho ng, ng Administrative Order number 18 si Pangulong Marcos Jr. mismo, na kung saan ay ibinabawal sa lahat po ng mga government officials at iba pang empleyado ng gobyerno na bawal po silang gumamit ng wangwang. So ito, sinalisik ko mabuti. Wala ho nakalagay ng ombudsman pero ito, panoorin niyo muna itong video, mga kababayan. At kasi kaya tinitingnan ho natin mabuti, ito pong si Ombudsman Remulla, dahil sa ang kanyang binabanggit ay siya po ay magpapatupad ng batas para sa lahat. Kaso kung simpleng batas ho na panuntunan ho na bawal ang blinker, kanyang nilalabag, parang hindi ho tama. Kayo humusga. Ito, panoorin niyo ho muna, mga kababayan, at nung mag-report siya sa kanyang tanggapan sa ombudsman, at ito ho, sinalubong ho siya ng media. Panoorin ho natin, yung kanyang napakagarang sasakyan, Lexus luxury car. Tapos, yung gano'n niya, iPhone 17. Astig, talagang bagong-bago, mainit-init pa hong iPhone 17 . Ito, panoorin niyo ho, mga kababayan, itong video na kung saan ay kuha po ng mga mamahayag, kasi gusto po siyang i-ambush interview, di ba? Ganun ho talaga, unang araw sa kanyang pwesto bilang ombudsman. Panoorin po natin ito at kung ano masasabi niyo. Hi, good morning, Ombudsman. Please. Good morning. Morning po. Yun, napanood nyo ho, mga kababayan, Talagang, di ba, medyo malayo-layo pa. Kitang-kita, di ba, yung mga kumikislap po, blinker. Nagbi-blink ho, mga kababayan. Tapos, sa unahang upuan, passenger seat, doon siya bumaba. Mga kababayan. At tapos, umano siya na parang sumisenya sa media na wala mo ng interview. So, kayo ho, mga kababayan, ano mo masasabi niyo ho rito? Kasi maliwanag ho, chinek ho rito sa sa Presidential Decree number 96 series of 1973. Kasi lumang ho ito, pero binago na lang ho ulit ito ni Pangulo Marcos Jr. mismo noong 2024. Ito, regulating the use of sirens, bells, horns, whistles, and similar devices. This decree limits the use of sirens, bell, horns, and blinkers only to specific emergency and law enforcement vehicles. Na yun. So, yung mga pwede lang humakabayan, yung mga motor vehicles na designated for official use by the Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, police departments, yung fire departments, at hospital ambulances. Pwede ho yan, mga sirena, yung mga kung ano-ano, mga blinker na yan. Pero, yung the Office of the Ombudsman is not among these agencies. Wala ho, mga kababayan,
Ni-research ko ho, mga kababayan, chinek ko eh. So, all government officials and personnel are prohibited from using sirens, blinkers, or similar devices except for law enforcement agencies and emergency vehicles responding to urgent situations. So, yun ho, mga kababayan. Hindi kasama rito ang ombudsman. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito? Kasi hirap naman kung pangkaraniwang mamayan tapos naka-blinker pag hinuli. Di ba? Multa kung ano man, kukumpiskahin. At ito, meron pang may kumbaga sana, may modern restriction. May ginawa pa ho ito rito. Inisyo pa ho ngayon ni Pangulo Marcos, Bongbong Marcos Jr., Administrative Order Number 18, April 2024, prohibiting all government officials and personnel from using sirens, blinkers, or similar devices. Yun ho. Dito ho ay hindi po kasama ang ombudsman. Di ko lang ho alam kung meron pong nakong exemption. Ito pong si Ombudsman Remulla sa Pangulo. Nakalagay ho rito, legal basis sa Presidential Decree, Section 2, Penalty Clause. Any person who shall willfully violate this decree shall be punished by imprisonment or of not less than 6 months, nor more than 6 years, and or a fine, multa, of not less than 600 pesos, nor more than 6,000 pesos at the discretion of the court. And the confiscation, o kumpiskahin ang device na ginamit sa violation dito si degree. So, yun ho, mga kababayan. Kayo po, ano masasabi niyo ho rito? Kasi kailan naman ho ito natin nakita. Hindi naman, wala nakadisplay ho Paparating po yung sasakyan na luxury car, Lexus. Naku, mamahalin po ito. Pangarap ko ito hanggang pangarap na lang. So, tapos, bumaba ho siya. Diba, si Ombudsman Remulla. Tapos, gumaganong-ganon. Diba, napanood niyo naman ho. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito? Kasi, ang kanyang trabaho, mga kababayan, ang sabi niya ay talagang patitinuin niya. At talagang, kumbaga sa ay kanyang babantayan yung mga tiwali at yung mga lumabag at lalabag ho sa ating batas. Partikular po yung issue po ng corruption ay kanyang lalapatan ng batas. Pantay daw ho. Pantay-pantay at wala ho raw sisinuhin o sasantuhin. Pero ito sa maliit na bagay lang ho Hindi ko lang ho alam kung nakakuha siya ng exemption at binigyan siya ng otoridad ng ating Pangulo, ang bagong ombudsman na pwedeng gumamit ng blinker. Pero kung hindi man nabigyan ng exemption, ang pwedeng humuli ho rito ay PNP HPG, yung Highway Patrol. Mga kababayan. Yung HPG, Highway Patrol o LTO, kung ano man, pwede ho silang yung LTO enforcers, pwede nilang hulihin daw, i-apprehend yung driver or yung vehicle owner. Tapos i-kumpiskahin ang sirena at ang blinker o naman. Tapos ay i-suspend or i-revoke yung registration ng sasakyan kung paulit-ulit po na lalabag. Yun ho. Kaya kayong hulihin ito ng LTO, ang ombudsman, or ng PNP HPG, Highway Patrol Group. Kaya nyo bang hulihin si Ombudsman Remulla na gumagamit ng blinker or hindi? Kayo sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, anong masasabi nyo ho rito, mga kababayan? Dito pa lang ho di ba? Maliit na bagay lang ho yan At dapat ho siguro, di ba, susunod ho mismo. Yung gusto ho magpatupad ng batas, dapat ho magiging mahigpit din siya sa kanya sarili at magsilbing modelo na sumusunod po sa batas ho. Ito, hindi naman ito heinous crime maliit at pangkaraniwang batas na ipinatutupad sa lahat. Ang linaw po, Presidente, Vice Presidente, Pangulo ng Senado,
Speaker of the House, Chief Justice sa Supreme Court. Yun na ho 5 ang pwede. Wala ho ombudsman. Ni senador, hindi pwede. Congressman, ombudsman, wala ho. Kayo ho, pwede ho yung mga official na bihikulo ng AFP, NBI, PNP, yung ambulance, pwede po. Pero ombudsman, wala po eh. Okay. Kayo po, ano masabi? Bigyan na po kayo ng komentaryo. At siyempre, sa mga bago lang po sa ating mga channel, subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Okay, so maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.